Meron tayong makulit na phone cooler dito na hindi mo na kailangan saksakan kasi meron na siyang built-in battery. At ito yung BlueWow TH10 na merong 3000 mAh capacity ng battery at kahit saan hindi mo na kailangan ng mga messy cables dahil plug and play na itong phone cooler na to. Mabibili natin dyan sa TikTok, nasa 1,000 pesos lang to. Yung link ilalagay ko sa description para makita nyo. At bago tayo magsimula, meron akong pag-giveaway. Actually, 3 yung pag-giveaway ko na ganito at merong cash yan. So matatapos yung giveaway natin sa darating na November 10 kasi pang 11/11 yung giveaway natin. So ilalagay ko yung mechanics dyan sa comment section para makita nyo at kung ano yung mga dapat nyong gawin para makakuha ng BlueWow TH10. So sa halagang 1,000 pesos ang makukuha natin, meron tayong power bank. Itong power bank na to, 3,000 mAh capacity ng battery siya at yung phone cooler natin na sobrang nipis lang. At malamig to mamaya test ko sa inyo yan. Then hybrid tong phone cooler na to, pwede siyang magnetic tsaka pwede siyang clip. So meron siyang kasamang clip tsaka magnetic sheet. So yung magnetic sheet na yan, didikit natin sa phone pero hindi siya pwede sa mga faux leather, mga ganun. O hindi tatagalo masira yung phone natin kapag naka-faux leather yung back panel. Pwede to sa mga naka-glass na back panel, pati na rin yung mga plastic. So yung mga faux leather kasi masisira sa katagalan. Pero payo ko nga sa inyo para hindi masira yung phone natin kahit yung mga back panel na plastic o glass, maglagay lang kayo ng clip, okay na okay yung phone nyo. At kagandahan dun sa clip, hindi tumatama yung power button natin kapag nilagay natin tong phone cooler na to at lapat na lapat talaga siya. Then sa likod, dito yung cooling plate niya, may nakalagay na BlueWow. At kung ayaw nyo naman gamitin ng battery, pwede rin. I-direct natin sa socket natin at meron siyang RGB dito sa likod. Yun nga lang, hindi mo siya makokontrol through Bluetooth kasi wala tayong connection para doon. At hindi mo maiiba-iba talaga yung mga kulay. Pero para sa akin, malinaw naman yung RGB niya. Saktong-sakto lang, hindi naman siya sobrang linaw talaga. Pero ang pinaka-selling point nga ng phone cooler na to, meron siyang 3,000 mAh capacity ng battery. So yung charging time ng battery kapag charge natin, umabot siya ng 1 hour to 30 minutes, so 45 minutes, depende sa charger nyo. Pero ganun siya katagal para ma-full charge siya. Meron naman siyang indicator kung puno na yung battery nyo o low bat yung battery natin. Kapag low bat siya, meron tayong red na kulay. Kapag full charge naman, green po yan. Then habang nag-charge tayo, gumagalaw po o may animation siya. At may LED lights to para makita natin kung ilang level. Actually hanggang level 7 to. So level 1 medyo mahina. Syempre yung level 7 mas malakas o lalakas yung fine niya. Ang cons ko lang dito, hindi natin makikita yung temperature natin. Level lang talaga, level 1 to level 7. Pero para sa akin okay na yun kasi hindi mo na makikita habang naglalaro tayo. At sa mga nagtatanong dyan kung ilang oras tumatagal yung battery niya, kapag nasa level 1 siya, medyo mahina yung fan nun na umaabot siya ng 1 hour to 45 minutes. Pero kapag level 7 na sobrang lakas talaga, umabot lang siya ng 45 minutes. So, konti lang naman diferensya. Pero masabi ko na worth it naman. Kasi imagine mo sa level 1, nasa 1 hour to 45 minutes, so almost nasa 2 oras na. Kaya kung maglalaro kayo ng Mobile Legends, siguro mga 5 laro bago malobat tong power bank na to kapag nasa level 1. Huwag nyo lang ilagay sa level 3. Ang payo ko naman kapag gumagamit kayo ng phone cooler, unang games o bagong games, ilagay nyo na yung phone cooler para hindi siya masyadong maginit. Kasi yung mga ibang gumagamit ng mga phone cooler, kapag uminit lang yung phone, doon nila ilalagay yung phone cooler. Hindi po ganun. Dapat unang games, lalagay nyo na yung phone cooler nyo. So sa level 7, nakakuha ko ng 3 degrees Celsius. Actually, napakalamig yan para sa isang phone cooler. Kahit hindi ko na-test sa mga games, pwede na to. At sa mga ganyang temperature kasi, alam ko mapapalamig niya yung mga phone natin. So kung makikita nyo, nagmo-moist na siya, indicator na maganda yung phone cooler na to. At sa mga natatakot naman na gumamit ng phone cooler, baka daw mabasa o pumasok yung tubig sa phone nila. Actually, hindi totoo yun. Walang condensation na mangyayari kapag naka-IP rating yung phone natin. No, kahit na hindi siya naka-IP rating, basta close po yung battery niya, hindi papasok ng tubig yan. Huwag lang tayong gumamit ng phone cooler kapag removable yung battery natin sa mga phone natin. Actually, ngayon sa mga phone natin, wala nang mga removable batteries. So, huwag kayong mag-alala. Masisipin nyo yung mga chipset nyo tsaka battery nyo. Mas tatagal kasi yung battery kapag meron tayong phone cooler. So, ulitin ko, meron tayong giveaway dito sa TH10 at may cash pa yun na 1,500, 200 at 3 po yung mananalo dito. So, napakadali ng mechanics noon. Mag-isip lang kayo ng phone kung ano yung pinaka number 1 o mid-range phone this year at pwede na kayong manalo. So, ilalagay ko yung mechanics tapos kung saan nyo pwedeng i-comment tsaka pa-share na rin yung video na yon. So, wala si Mayap ngayon. Next time na lang yun. Medyo pagod na talaga. May sinok. So, I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gutong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So, once again, ako po si Paul.